Bayan pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang serye ng mga pagpupulong sa 48th ASEAN Summit. Tiyak na mapag-uusapan na niya ng mga lider kung ano ang mga kailangang hakbang para maibsan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Binigyang diin ng Pangulo na patuloy na isusulong ng Pilipinas bilang chair ang kapayapaan, paggalang sa isa't isa at pagtutulungan para sa kapakinabangan ng lahat ng bansang kasapi. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Nasa Cebu na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang serye ng mga pagpupulong sa 48th ASEAN Summit and related meetings. Batay sa tema ngayong taon na Navigating Our Future Together, kasabay ng pagiging tagapangulo ng ASEAN ngayong taon, tiniyak ng punong ehekutibo na mararamdaman ng ASEAN citizens ang mga mailalatag na hakbang ng ASEAN countries na dadalo sa mga pulong sa summit. I will also ensure that ASEAN nationals across the world feel the impact of what we do here in the region. Their safety is equally important, recognizing the contribution of overseas ASEAN nationals in our societies and our economies. Isusulong din anya ng presidente at iba pang ASEAN leaders ang kaligtasan ng ASEAN nationals sa buong mundo. Higit lalo ang food security, maging ang energy security sa harap ng hamon sa supply nito, bunsod ng gyera sa Middle East. The Philippines, together with other ASEAN member states, will engage in productive dialogue and exchange views on regional and global issues. Mindful of the problems confronting ASEAN peoples today, we will spotlight three main priorities: energy security, food security, and the safety of ASEAN nationals across the world. Tiyak na mapag-uusapan anya ng mga lider kung ano ang mga kailangang hakbang para maibsan ang epekto ng gulo sa gitnang silangan. At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. Binigyang diin pa niya na patuloy na isusulong ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ang kapayapaan, paggalang sa isa't isa at pagtutulungan para sa kapakinabangan ng lahat ng bansang kasapi. We will continue to stress that as one region, our efforts will truly be effective on the basis of a unified approach and collective vision. Through these actions, we will embrace an ASEAN where its peoples enjoy a secure, peaceful, and stable future. Ipinunto pa ng Pangulo na hindi lamang ito pahayag kundi isang matibay na pangako ng Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan, pag-unlad at makamamamayang kinabukasan para sa rehiyon. Ngayong araw, pangungunahan ng Pangulo ang ilang pribadong meeting sa ASEAN Summit. Magkakaroon din ito ng bilateral meeting kasama si Vietnamese Prime Minister Lee Min-hung. Makikiisa siya sa pagdating ng mga lider ng BIMP-IAGA at sa isasagawang Special BIMP-IAGA Summit. Pangungunahan din niya at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang isang hapunan para sa mga lider ng ASEAN mamayang gabi. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.